Ang propaganda ang pangunahing gamit ni Pangulong Vladimir Putin para mapanatili ang kontrol sa Rusya. Maliban sa hukbong ipinadala sa Ukraine, gumagamit din ang Kremlin ng mga tagapagsalita at manunulat sa mga palabas sa telebisyon, radyo at pahayagan ng Estado sa Rusya para magpalaganap ng pahayag tungkol sa pagiging higit ng mga Ruso. Madalas, hindi nababalita ang mga nagawa ng Ukraine. Bahagi yan ng plano ni Putin. Pero paano kung hindi tugma ang kwento ng Kremlin sa sinasabi ng mga taong nagpapalaganap nito? Malalaman na ni Putin dahil tinraidor siya ng sarili niyang propagandista na umamin na hindi kailanman babagsak ang Ukraine. Si Vladimir Solyov ang propagandistang matagal ng pinakamaingay na kakampi ni Putin. Gabi-gabi, lumalabas si Solyov sa Russian State Television para mag-rant na malapit nang bumagsak ang Ukraine. Konting oras na lang at makakamit na ng Russia ang malaking tagumpay. Iyan ang ginagawa ni Solyov. Gayunpaman, ang Oktubre 13 ay ibang araw para sa propaganda machine ng Kremlin at isa sa paboritong tagapagsalita ni Putin. Sa pagkakataong ito, hindi nagwala si Solyov tungkol sa katalinuhan ng Russia o sa taktika ni Putin. Mas tahimik siya, mas seryoso kaysa dati. Ayon sa ulat ng Euromaidan Press, halatang nanginginig si Solyov habang sinasabi ang mga salitang hindi inaasahan ni Putin na maririnig mula sa isa sa kanyang paboritong tauhan. Minamaliit natin ang sitwasyon. Akala natin noon, tapos na, produkto lang ang ipinapadala ng NATO. Pero ngayon, ayon kay Solyov, nasa labas na ng Ukraine ang military-industrial complex. Hindi tiyak ang mga atake natin. Aktibo ang mga dayuhan sa Ukraine. Huwag tayong mag-ilusyon. Ang siping iyan ay eksakto sa kung ano ang tunog nito. Isang propagandista ni Putin ang umamin na mas maganda ang nagagawa ng Ukraine kaysa sa inaakala niya. Mas malala pa para kay Putin. Mukhang walang sagot ang militar ng Russia. May ilang interesanteng bagay na dapat pansinin. Una, inaamin niya na nagkamali ng malaki ang Russia sa kanilang mga kalkulasyon sa digmaan sa Ukraine. Pero si Solyov, kahit papaano, ay sinusubukan pa ring sumabay sa kwento ng Kremlin. Mali ang sinasabi niyang NATO lang ang may kasalanan sa Ukraine na matagal nang ipinagtatanggol ang sarili. Gayunpaman, napakahalaga ng tulong na natatanggap ng Ukraine mula sa mga kaalyado nito at malaki ang naging papel nito sa digmaan sa Ukraine. Pero inaamin ni Solyov, sinadya man o hindi, ang katotohanan na mas lumakas ang Ukraine bilang isang bansang militar kahit wala ang tulong mula sa mga kaalyado nitong NATO. Tatalakayin pa ang puntong iyan sa susunod na bahagi ng video. Pangalawang nakakaintriga rito, hindi ito unang beses na naging kritikal si Solyov sa militar ng Russia. Noong Pebrero 2023 pa lang, isang taon matapos magsimula ang digmaan na inakala ni Putin na matatapos agad sa loob ng isang linggo, naglabas ng sama ng loob si Solyov tungkol sa kalagayan ng militar ng Russia. Makikipaglaban ba tayo gamit ang ano o sino? Pahayag ni Solyov sa kanyang programa sa telebisyon. Kung seryoso talaga tayo sa kampanya, nauunawaan natin na tapos na ang espesyal na operasyon at NATO na ang kalaban. Kaya marahil kailangan na nating magpatupad ng ilang hakbang. Sinabi niya na ang Rusya ay sumusulong at umatras ng 100 metro bago niya sinabi na ang 3,000 at 1,000 conscripted na sundalo noon ay napapagod na at kailangan ng palitan o i-rotate. Kaya si Solyov ay hindi na bago sa pagkapit sa kamay na nagpapakain sa kanya. Iba naman ang nangyari noong Oktubre 13. Noong 2023, ang kanyang pagwawala ay mistulang panawagan sa aksyon para sa Rusya. Hindi sinabi ni Solyov na matatalo ang Rusya. Tinutukoy lang niya ang problema at nananawagan ng solusyon. Kaya at dapat manalo ang Rusya. Kahit suportado ng mga kaalyado ang Ukraine. Pinatindi pa ni Solyov ang rant niya noong 2023. Sinabing dapat tugisin ng Rusya ang mga bansang kanluraning nagsusuplay ng armas sa Ukraine. Kahit sinabi niyang pagod na ang militar ng Rusya, may isip mong baka galing mismo kay Putin ang mga salitang ito. Isa na namang batikos sa NATO. Sa komentong 100 metro pasulong at paatras. Tila pinupuna ang militar ng Rusya dahil hindi nila natutugunan ang inaasahan ng kanilang autoritarian na leader. Ang mga komento noong Oktubre 13 sa kabilang banda ay sinabi na parang may bahid ng pagsuko. Wala na ang apoy at asupre na karaniwang kasama sa pagwawala ni Solyov. Ginawang tuwiran ang pahayag na mas malakas ang Ukraine kaysa inaasahan ng Russia at minamaliit ng Russia
ang tunay na banta sa digmaan sa Ukraine. Masasayahan kaya si Putin marinig ang ganitong mga salita? Malabo sigurong basta lumihis si Solyov sa script para batikusin ang mga kabiguan ni Putin, lakas ng Ukraine, at ang digmaan. Tumagal na ito ng halos 4 na taon. Samantalang dapat, sana ay matatapos lang ito sa loob ng 1 linggo. Ito pa lang ay sapat ng masama para sa Kremlin. Masama nang makita na ang isa sa pangunahing propagandista ay nagtaksil sa kanilang kwento sa isang sikat na television show sa pinakamalaking federal channel ng Russia at nanalo pa ng parangal bilang pinakamahusay na sosyo-politikal na palabas sa bansa. Lalong lumalala ito para sa Kremlin dahil hindi lang si Solyov ang propagandistang nagsisimula ng kumontra sa digmaan sa Ukraine. Mayroon pang iba at lalo silang nagiging maingay. Sa panayam noong Setyembre 2022, sinabi ng tagapagsalita ng Kremlin na si Tatiana Montian na kulang ang Russia sa tao para manalo sa digmaan sa Ukraine. Mapipilitan ang Russia na muling magmobilisa kung hindi makuha ng kampanya ngayong tagsibol at taglagas ang tagumpay na inaasahan ni Putin. Sa unang kalahati ng Setyembre, bumagal ng husto ang bilis ng opensiba. Baka nagamit na nila ang huling reserba nila. Ayon kay Montian, ang ikalawang kalahati ng Setyembre ay hindi naging mas maganda kaysa sa una na nagresulta sa halos kalahati ng dating bilis ng pag-usad ng mga Ruso pagsapit ng katapusan ng buwan. Iniulat ng CNN na 44% na mas kaunti ang teritoryong Ukrainian na nasakop ng Russia noong Setyembre kumpara noong Agosto, kung saan ang Agosto rin ang naging pagtatapos ng pinuri, ngunit sa huli ay nabigong opensiba ng Russia noong tag-init. Isa pang propagandista ng Russia, si Pavel Gubarev, ay nagbigay ng mas matinding batikos sa kalagayan ng Russia sa Ukraine. Si Gubarev, na dating kinatawan ni Putin sa rehiyon ng Donetsk, ay nagsabing dumaranas ang Russia ng hindi mapapantayang bigat ng mga pagkalugi. Bago pa siya magsalita, sa totoo lang, halos talo na tayo sa kasalukuyang sitwasyon. Hindi na kayang tapusin ng Russia ang espesyal na operasyong militar at makamit ang mga layunin sa ilalim ng kasalukuyang kolonyal na pamahalaan. Sa kasalukuyan, aabutin ng 108 taon bago tuluyang masakop ng Russia ang Ukraine. Ayon sa The Economist, naguulat batay sa estadistika, walang ganoong kahabang oras si Putin at kulang ang Russia sa tao. At nagsisimula ng mamulat ang mga propagandista ni Putin sa katotohanang iyon. Nasisira na ang propaganda machine ng Kremlin, gaya ng nabanggit sa isang video. Panoorin mo iyon para malaman ang nangyayari sa mga tinig na umaasa si Putin para kontrolin ang mga tao sa Russia. Balik muna tayo sa komento ni Solyov. Sinunod ng mga propagandista ng Kremlin ang kanilang linya ng kwento sa pamamagitan ng pagsisi ng buong tagumpay ng depensa ng Ukraine laban sa Russia sa NATO. Hindi lang dahil sa sandata ng NATO, kaya halos 4 na taon nang nakikipaglaban ang Russia sa Ukraine. Ngunit wala pa ring senyales ng pagbagsak na matagal nang sinasabi ni Solyov at mga kasamahan. May mas malalim pang nangyayari na alam siguro ni Solyov, pero takot siyang sabihin sa pagmamay-ari ng estadong telebisyon ng Russia, hindi lang NATO, kundi pati ang Ukraine. Particular, ang Ukraine ay tila patuloy na lumalakas bilang isang bansang militar sa gitna ng digmaan sa Ukraine. Mas mahirap na ngayong manalo ang Russia kaysa noong 2 o 3 taon na nakalipas. Ang unang palatandaan ng lumalakas na puwersa ay ang matinding militarisasyon ng Ukraine. Ayon sa George W. Bush Institute, ang regular na hukbo ng Ukraine ay nasa humigit kumulang 130,000 lamang noong unang inangkin ni Putin ang Crimea. Ayon sa Institute, 6,000 lang sa mga sundalong iyon ang handang lumaban ng unang umaksyon ang Russia. Dahil kulang ang supply, napilitan ang Ukraine na magmakaawa sa United States para sa kumot at military rations. Ayon sa Institute at kay Viktor Moisenkov, dating hepe ng General Staff ng Ukraine, 75% ng gamit militar ng Ukraine ay lampas 20 taon na at posibleng laos na. Noong 2014, 12 lang sa 800 tangke ng Ukraine ang magagamit at halos 15% lang ng mga combat aircraft ng Ukraine ang handang lumipad. Mula 2014 hanggang 2022 labis na lumakas ang Ukraine. At tila hindi ito napansin ng Russia. Ang aroganteng paniniwala ni Putin na madali lang nilang masasakop ang Ukraine ay tila nakabase sa kalagayan ng militar ng Ukraine
noong unang agresyon noong 2014. Noong lumaban ang Ukraine sa unang pananakop ng Russia, ginamit nila ang mga teritorial na mandirigma at may layunin na wala noong 2014 mas malakas ang Ukraine noong 2022 kaysa nung inangkin ng Russia ang Crimea. At ngayon, mas militarisado na ang Ukraine kaysa dati. Ayon sa Atlantic Council, may halos 1 milyong aktibong serbisyo ang Ukraine na lumalaban sa Russia. 4 na beses mas malaki ang militar ng Ukraine kaysa sa susunod na pinakamalaking militar sa Europa bukod sa Russia. Ang lakas na iyan ay pinagsama ng karanasan sa labanan at ng makabagong sandata mula sa mga kaalyado ng Ukraine. Ayon sa konseho noong Marso, madalas hindi napapansin ang lumalakas na puwersa militar ng Ukraine. Mukhang napagtanto ito ni Solyov sa kanyang mga pahayag tungkol sa kung paano minamaliit ng Russia ang Ukraine. Gayunpaman, ang lakas at matinding militarisasyon ng Ukraine ay hindi lang limitado sa laki ng kanilang hukbo o sa mga ambag ng kanluran. Mas superior ang Ukraine sa lahat ng aspeto ng militar. Mas naging sapat ito sa sarili kaysa dati kung wala si Putin. Mas malakas na ngayon ang Ukraine sa paggawa ng armas kaysa dati sa kasaysayan nito bilang malayang bansa. Ayon sa Euromaidan Press, mula Enero hanggang Hulyo 2025, tumaas ng 42 bilyon ang lokal na pagbili ng armas ng Ministry ng Depensa ng Ukraine kumpara sa parehong panahon ng 2024. Tinatayang aabot sa 35 bilyon ang gagastusin ng bansa para sa lokal na produksyon ng misil at drone sa 2026. Tandaan ninyo ang mga drone ng Ukraine. Babalikan natin ito mamaya sa video. Nakakagulat ang paglago ng lokal na industriya ng depensa ng Ukraine habang may digmaan laban sa Russia. Kahit lingguhan binobomba ng Russia ang Ukraine mula sa himpapawid at may mga pag-atake sa lupa, mabilis pa rin ang paglago. Sa simula ng pananakop, halos 10% lang ng sandata ng Ukraine ang gawa nila. Pagkalipas ng 2 taon, umabot na ito sa 35% at narating na ang 40% pagsapit ng kalagitnaan ng 2025. Sabi ni Vladimir Zelensky, naniniwala ang Ukraine na mas mataas pa ang ODA sa aspetong ito ng kanilang militarisasyon. Noong Hulyo, mas malalaki ang mga plano para sa hinaharap ni Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine. Inaayos namin ang pamamahala ng depensa at paggawa ng armas para sa mas mataas na produksyon ng armas mula Ukraine na magagamit ng ating mandirigma sa loob ng 6 na buwan. Ipinahayag ng Pangulo ng Ukraine sa isang talumpati sa parlamento ng bansa. Sa ngayon, 40% ng armas ng ating mga mandirigma ay mula Ukraine. Sa loob ng 6 na buwan, dapat hindi bababa sa 50%. Kaya, mukhang hindi lang nauuna ang Ukraine sa schedule, kundi nalampasan pa nito ang ambisyosong layuning ito. Noong Setyembre, iniulat ng The Guardian na 60% ng sandatang gamit ng mga sundalo ng Ukraine ay gawa na sa Ukraine. Ibinigay ni Zelensky ang bilang at sinabing mas advanced na ngayon ang mga armas na ginagawa ng Ukraine kaysa dati. Iyan ang puntong maaaring hindi napapansin o iniiwasan ni Solev kasing halaga ng mga kaalyado ng Ukraine sa kanluran pagdating sa direktang pagbili ng mga sandata. Hindi naging tamad ang Ukraine sa sariling depensa. Natututo, umaangkop, at namumuhunan ito sa sariling industriya ng depensa. Kung ang mga makabagong sandata na ginagawa ng Ukraine ay hango sa mga armas na natanggap nila mula sa kanluran, hindi na mahalaga iyon sa ngayon. Ang totoo, napakalakas ng basehan ng paggawa ng armas ng Ukraine at lalo pa itong lumalakas. Iyan ang isang bagay na hindi kailanman inasahan ng Rusya. At kasabay ng napakalaking paglago ng regular na hukbo ng Ukraine, isa pa itong salik na sumusuporta sa pahayag ni Solyov na hindi dapat magkaroon ng ilusyon tungkol sa kakayahan ng Ukraine. Nagbababala siya sa mga mamamayang Ruso na mas malakas ang Ukraine kaysa ipinapakita ng propaganda ng Kremlin sa kanila. Ang paglago ng depensa ay lalo pang nagpapalakas sa bansa. Hindi pa sapat sa sarili ang Ukraine, pero papalapit na ito. May isang bagay na tama si Solyov tungkol sa lumalawak na international na pasilidad ng Ukraine. Bagamat sinusubukan ng Ukraine na gawing sentralisado hanggat maaari ang produksyon ng kanilang mga armas, nauunawaan din nila na mahalaga ang kanilang mga international na katuwang para sa patuloy nilang tagumpay. Sapagkat kung matutukoy at mabobomba ng Russia ang mga pasilidad ng paggawa ng armas ng Ukraine, masasayang lahat ng pinaghirapan ng bansa. Ayon sa Euromaidan Press,
Kasalukuyang gumagawa ang Ukraine ng 80% ng sarili nitong mga drone, habang ang natitira ay nagmumula sa mga pinagsamang proyekto kasama ang mga katuwang tulad ng Denmark at Poland. Sa usapin ng mga misil, ang mga pinagsamang proyektong ito ay bumubuo ng halos ikalimang bahagi ng paggawa ng misil ng Ukraine, kasama ang Poland sa Czech Initiative, isang Europeyong pakikipagtulungan na nagkoordina ng paghahatid ng milyon-milyong artillery shell sa Ukraine mula sa maraming bansang donor. Napakatalino ng Ukraine dahil nakabuo ito ng isang buong network ng pagmamanupaktura na mahirap sirain ng Russia. Sa pagbuo ng network kasama ang internasyonal na katuwang, napoprotektahan ng Ukraine ang sarili. Isa pang halimbawa ay mula sa paggawa ng Artemis drone, bagaman ang mismong drone ay tila nakabase sa disenyo ng Ukraine. Ang software at computer system ng drone ay gawa ng United States, based na kumpanyang Auterion. Panoorin ang aming video para malaman ang tungkol sa kakaibang drone na ginawa ng Ukraine at ng kanilang Amerikanong katuwang. Muli, pinalalawak ng Ukraine ang saklaw nito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa ibang bansa sa paggawa ng armas, hindi lang pagbili o pagtanggap ng donasyon. Tama si Solyov na tumutulong ang mga kaalyado ng NATO, ngunit binabalewala niya ang papel ng Ukraine. Ang ganitong mga inisyatibo sa paggawa ay tunay na pakikipagpartner sa pagitan ng Ukraine at ng mga kaalyado nito, at nakikinabang ang lahat ng kasali rito. Dagdag pa rito ang mga inisyatibong nakatuon sa pagbili, tulad ng Pearl Initiative na pinangungunahan ng United States, kung saan maaaring bumili ang Ukraine ng mga sandatang kailangan nito mula sa United States gamit ang tulong militar na natatanggap mula sa mga kaalyado nitong Europeo. Nagiging sanhi ito tapos samsom ng isang iunang kolaborasyong tinutulig sa ni Solyov. Ngunit mas malalim ang kolaborasyong ito kaysa sa akala ng mga nahihirapang propagandista. Ito ay quid pro quo. Pinalalakas ng mga kaalyado ng Ukraine ang Ukraine, at pinalalakas din ng Ukraine ang mga kaalyado nito. Para sa Russia, ang naging resulta ay mas malaki at mas mahusay na kagamitan na hukbong sandatahan ng Ukraine kaysa sa inaasahan ni Putin. Ang hukbo ay gumagamit ng mga sandatang gawa sa Ukraine na nagawa dahil sa pananakop. Mas matibay na ngayon ang pakikipag-ugnayan ng Ukraine kaysa dati. Ito marahil ang punto ni Solyov. Kahit di niya ito diretsyong binanggit, sobra na ang ginawa ni Putin. Kaya ngayon may halimaw siyang nilikha na di kayang patayin ng Russia. Parang hindi pa sapat ang problema ng Russia. At mas malakas na rin ang Ukraine ngayon kaysa noong una silang inatake. Matalino rin ito, mas matalino kaysa sa inakala ni Putin. Dahil maraming beses nang ipinakita ng Ukraine na kaya nitong magbago ng taktika at ituon ang mga yaman nito sa mga uri ng sandata na pinakamalaking problema para sa Russia. Sa ngayon, dalawang uri ng sandata ang nagpapalakas sa Ukraine mula sa pagiging makapangyarihang puwersa tungo sa kakayahang magdulot ng mas matinding pinsala sa Russia kaysa sa nakita na natin. Mahahabang abot na sandata, eksaktong tama, at mga drone. Pagdating sa sandatang may mahabang abot, kilala ng tina-target ng Ukraine ang mas maraming pasilidad militar at kalapit na lugar sa Russia hanggat kaya nila. Ang mga oil refinery ang naging pangunahing target nito noong 2025 at dahil sa sunod-sunod na pag-atake noong Agosto, Setyembre at Oktubre, napinsala ng Ukraine ang halos 40% ng kapasidad ng Russia sa pag-refine ng langis. Ang mga pag-atake ay nagdulot ng kakulangan sa gasolina sa Russia. Kaya napilitan si Putin na umasa sa pag-aangkat ng produktong dati nilang kayang gawin. Alam ng Ukraine ang eksaktong ginagawa nito sa mga pag-ataking ito. Unti-unti nitong pinapahina ang makinarya ng digmaan ng Russia at bawat pag-atake ay nagpapahina sa mga puwersa ni Putin sa lupa sa Ukraine. Para suportahan ang estratehiyang ito ng unti-unting pagpapahina, gumagawa ang Ukraine ng mas marami at mas eksaktong mga sandata na may mahabang abot kaysa dati. Ipinapakita ng Neptune at Flamingo na gumagawa ang Ukraine ng hybrid na cruise missile na mas eksakto at malakas kaysa sa mga drone para sa kanilang long-range na pag-atake. Hanggang ngayon, ang Flamingo na may abot na 1,800 at 60 milya at kayang umabot sa Moscow ay nasa mass production na at malapit nang makapinsala sa mga target sa Russia. Muli, malinaw ang punto. Hindi sana nangyari ang lahat ng ito kung hindi sinalakay ni Putin ang Ukraine. At nariyan pa ang mga drone ng Ukraine.
Pinatunayan ng mga halimbawa ang bisa ng mga drone sa long-range na atake ng Ukraine. At naging revolusyon din sila sa labanan. Nabuo ng Ukraine ang isang hukbong drone na kayang sirain halos lahat ng kagamitan ng Russia. Napatunayang mahina na ang mga tangke laban sa murang drone na kayang magsagawa ng kamikaze na pag-atake. Gayunpaman, ginagamit din ng Ukraine ang mga drone para sirain ang iba pang armor, mga radar ng depensa sa himpapawid, at mga deployment ng tropa. Ang inakala ni Putin na magiging isang maikling digmaan ng pag-uurungan, kung saan mananaig ang mas maraming tao at kagamitan ng Russia, ay naging isang labanan na nakatuon sa mga drone. May kakayahan na ngayon ang Ukraine na gumawa ng 8 to 10 milyong drone kada taon. Ayon sa ulat ng Jamestown Foundation, kapag nagkaroon ito ng sapat na pondo, maaabot ng mga gumagawa ng drone ang buong potensyal nila. Pagdating naman sa bisa ng mga drone, ang mga walang pilotong sasakyan ng Ukraine ang responsable ngayon sa hanggang 80% ng lahat ng casualty ng Russia sa digmaan sa Ukraine. Posibleng tumaas pa ito dahil nakikipagtulungan ang Ukraine sa mga kanluraning kaalyado para gumawa ng mas matatalinong drone tulad ng Artemis. Ito ang realidad ng digmaan sa Ukraine na ngayon pa lang inuulat ng mga propagandista tulad ni Solyov. Kahit tinalikuran ni Solyov ang Kremlin naratibo, sinisisi pa rin niya ang NATO. Alam niya, gaya ng ibang propagandista ng Russia, na ang Russia rin ang nagpalakas at nagparami ng armas sa Ukraine. Posibleng hindi bumagsak ang Ukraine, pero kung mangyari, malaki ang magiging kapalit nito para sa Russia hanggang sa naging inutil ang isang bansang dating military superpower. Naghihintay na lang ng mas makapangyarihang bansa na tapusin ang paghihirap nito. Maaaring hindi na kailangan maghintay ng matagal ng Russia para mangyari iyon. Unti-unting napupunta sa mga Tsino at hilagang Koreano ang malayong silangan ng Russia. Wala ring magagawa si Putin para pigilan ito, gaya ng malalaman mo kapag pinanood mo ang aming video. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang balita kung paano bumabagsak ang kwento ng Kremlin sa ilalim ni Putin.